Good morning, good morning, good morning, good morning, and welcome to Easy Podcast. Morning everyone, good morning mga ka-Easy, and of course, my partner for today. Good morning, Sir Elmo. Hello! Good morning sa buong community! Kumusta po tayong lahat dyan? Luzon, Visayas, Mindanao! Brother Perry, kumusta? Correct, Sir Elmo. It is going to be an amazing day. Kasi Winner's Day today, Wednesday, at napakaganda ng ating pag-uusapan. Ika nga, kanina, Sir Elmo, nag-uusap tayo sa backstage. May revelation na magaganap sa ating guest for today. Yes. Kaya ikaw, kung di ka pa nakakapag-tune in, manood ka na. At i-like mo at i-share mo yung ating podcast for today. Excited na excited ang buong community sa ating bisita ngayon. Alam mo, Sir Elmo, yung bisita natin, napaka-hunks. Oo. Hunk na hunk. Kaya ang daming mga nanonood ngayon, no? Sabi nila, Yahoo! Diba? Excited na excited daw sila. Yan na. Ako, kung makikita nyo lang mga ka-Easy, nag-i-stretching na po kasi itong tao na to lagi itong active Kumbaga, kung may tinatawag na ideal na kalalakihan para sa mga kababaihan, eto na yun Tall, makisig, guwapo, pinakamaganda sa lahat, Sir Elmo, mayaman. Tama, no? Sa pangalan pa lang, no? Oo, sa pangalan pa lang. Pangalan pa lang, mamahalin mo na. Grabe, no? Pero yung katawan niya, brother, ganun yung katawan ko dati. Oh, nangyari, sir? Nakagatla ako ng lamok. Yun lang. Ready na ba kayo, guys? Ako, sobrang excited na ako, Sir Elmo, sa ating guest for today. Huwag na natin sigurong patagalin. I-intro na natin at let's all welcome. Yes! Buong community, handa na ba kayo? Yes! Buong empowered consumerism, let's welcome our guest for today. No other than Mr. Don Buddy! Yes! Good morning! Good morning sa lahat na viewers natin, sa lahat ng Easy Community. Hello po sa inyong lahat and thank you po for having me here. It's an honor and privilege. Yan, diba? Nakita nyo naman, guys, diba? Pangalan pa lang, Sir Elmo. Ito yung totoong Don. Tama, no? Pangalan pa lang, Don Buddy. Sabi nga, diba? Pangalan pa lang mayaman na, guwapo, matikas, matangkad, mayaman pa. Full package na. Oo, nasa kanya lahat, di ba? Oo, di ba? Nasa kanya na lahat. Pero hindi yun yung pag-uusapan lang natin ngayon kasi what you're seeing right now is the outcome already or product already na Don Buddy ngayon. Tama. So, may revelation tayo pero bago yan, bigyan natin yung floor sa ating guest for today. Sir Don. Yan, pwedeng bumate. Pwede ka munang bumate. Shoutout muna tayo. Yes, good morning and ako nga po pala si Don Buddy and nga pala guys, huwag nyo kalimutan na i-share itong live natin. Share this live and shoutout nga pala sa lahat ng mga taga-Easy and especially sa team namin na J-Lim Project Family and syempre sa personal team ko, Aubi Unstoppable. Yan, hello po sa inyong lahat. Yan. Ang ganda ng pangalan, no? Aubi? Ano ibig sabihin nun? Ano sir, AIM-1 Winner Billionaires International. Alupit, ibang klase. AIM-1 Winners, Builders, Billionaires. Billionaires International. Talagang billion na billion ang kikitain nito. Correct. Ibig sabihin ba niya, Sir Don, di ka pwedeng maging part ng Don family kung wala kang billions? Hindi ka pa nakakaangat, no? Brother Perry, pati tayo excited kasi yes, may ibubunyag daw to ngayon, no? Talagang buong community hindi alam, pati project yata hindi alam. Most probably, sir, no? Kaya alam mo, sir, bago tayo magsimula kasi sabi nga ni Sir Jurgen, every time na magpa-podcast tayo, parang isa mortal sin na hindi mo ma-shout out yung ating mga ka-community dyan. So, Sir Elmo, may nakikita ka ba dyan na gusto mong i-shout out? Yan, hello to Calusa Christie at Jodeline Ritardo and to Lailani Sansha watching from Malbar, Batangas. Uy, kapitbahay ko to. Yan, sir, shoutout ko lang si Upline Weng.
Saka si Dan Gavino, ang buong Gazillion family nanonood all the way from Bicol. Ay, yung ating mga powerful leaders yan Correct. Bicol, no? Hindi mo mawala yan. Ikaw naman, upline, Don. Ano sa akin, shout out nga pala syempre sa wife ko, kay Yo. Goodel. Yo. Yeah. Hi love, diyan ka lang. Yeah. Ulit, upline. Ulit, yung pagkasama high love. Hi love, diyan ka lang. Yeah! Ayan. Siyempre sa family ko, yan, kila mami, kila papa, Rosemary, Jun Bade. And siyempre sa mentor ko, upline Joseph Lim. And may nagchat sa akin kanina, kay Attorney Drew Magturo, pa shoutout. Yes. Ayan, Ay, sas! si attorney. Ay, sas! Ay, sas! Siya lang yung nagchat eh. Yeah. Kaya iba mag-chat na kayo. Correct. Sir Elmo, daming nag-shoutout dito. Hello, mentor. Talagang sumusubaybay yung mga grupo at partners ni Don Bade na nanonood. Buong Sir Elmo, buong Pilipinas, pati sa ibang bansa kasi ang kanyang grupo is Luzon, Visayas, and Mindanao, pati OFW. Wow. Yan, mga part ng kanyang group. Yan, so may nagpa-shoutout dito si Merlit Rapis. Yan. Nagpapagawa ng bahayan ngayon. Oo, Correct. malupit. Hindi no? lang isa, dalawa. Dalawa Nice. pinagsabay. Grabe, no? Ibang klase talaga to si Madam Merlit. Yan. Ayan. So, exciting. Kayo ba ready na? Kung kayo ready na sa Revelation, i-comment nyo naman dyan, guys. I am ready kasi exciting talaga yung pag-uusapan natin. Most of the people na nanonood ngayon, ang nakikita nila is the product ng years of experience, hard work, dedication, at passion ng ating guest today. Pero hindi nila alam, no? Sino si Don Bade noon. Correct. Yan. Magandang simulan natin, no, Sir Elmo, no? Kasi nakikita nila ngayon is Don Bade na matikas, 'di ba? Pero taken na po, ha? Taken na. Kaya sorry sa mga Sorry sa mga iba diyan. Nagbabalak dyan. Ayan. Sir Elmo, paunlakan mo yung unang tanong para sa ating guest for today. Yan. Kumusta ka, Brother Don? Ano sir, I'm great and sobrang excited and medyo kinakabahan kasi naninibago, di ba, podcast to. At syempre company, di ba? Kaya parang Ayan. Kinakabahan pa daw siya, di ba? Correct. Kinakabahan pero maraming share yan. Antay lang kayo. Pati tayo excited, no? Excited. By the way, Don, ilang years ka na sa AC? ano sir, going to 11 years. Wow! Yes, no? 11 years. Talagang matagal-tagal na, no? Matagal-tagal. Kumusta naman yung buong 11 years mo? Ano sir, masasabi ko, hindi siya perfect pero para sa akin, ito yung pinaka-best na decision na ginawa ko sa buhay ko na maging part ako ng company na to, ng EC. And sobrang masasabi ko parang, feeling ko hanggang ngayon, nag-uumpisa pa lang din ako eh. So parang, ang layo pa. Ang layo pa. Nakaka-excite yung mga susunod pa na taon, sir. Tama, no? Kilala na si Don, no? Pag sinabing Don Bade sa buong community, established yan. Malupit na online, no? Correct. Pero ang buong community gusto malaman, sino po ba talaga si Don Bade noon? Yan. Yun ang ating revelation ngayong hapon ito. Paano naging Don Bade ang isang Don Bade? Yun. Yan. Ikaw ba'y nagpahintulot na aprobado na ba ng pamilya na ilalabas na yung mga sikreto mo? Approved na to. Approved na to. Okay. Sir, sa akin, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po'y napilit lang. Ako po'y resulta ng napilit ng magulang. So napilit ako ng father ko. That time kasi estudyante ako, sir. Tapos sabi ng tatay ko, nursing student ako sa AIAC. So sabi niya, Don, punta ka sa Robinson. Pakakainin kita, tapos may pakikilala ako sa yung chick. Yo. Lagi akong busted noon, sir eh. Teka lang, offline. Saan ka nabudol doon? Sa pagkain o sa chick? Pareho lang eh. Pareho. So, pumunta ako doon, masunurin ako eh. So, punta ako dito, Robinson, sa mall yun, sir. Siyempre, estudyante. Pagpunta ko doon, ayun, dinala ako sa seminar.
Pagkita ko si Sir John. Oh. So, tawa lang ako. Ang naalala ko lang, tawa lang ako ng tawa. Yung naalala ko, yung mukha ni Sir John, yung ganun, yung mga tarsier, yung mga patawa. So, yun, wala akong naalala sa mga pinagsasabi niya. Pero, nakita ko na ang ganda ng shinare ng airpot ko na opportunity. At sabi ko, why not try ko? So, napilit lang ako. Tapos, every week niya na akong pinapapunta. And you were still studying at that time, no? Yes, sir. Nag-aaral ka pa? Yes, nag-aaral pa. Tapos yun, kaka-attend ko hanggang sa na-observe ko siya. So, I decided na mag-stop. Kasi that time, hindi naman sa financial din kasi. Correct. Kasi airpot ko, hindi na bumalik sa abroad, tapos iniwan yung lugawan namin sa palengke. Uy. Lugawan kami sa palengke, sa Kalento. Essential yan. Essential yan, sir. Oo, kailangan ng tao yan ngayon. Tapos, airmat ko naman nag-resign. So sabi ko, seryoso sila. Seryoso talaga sila na gawin yung network. So nakikita ko talaga, buong na buong sa network dati. So sabi ko, why not tulungan ko sila? Kesa maghanap ako ng work, di ba? Mag-barista ako o mag-abroad ako. Sabi ko, why not kariring ko to? Hanggang kaka-attend ko, una pinilit ng pinilit. Hanggang sa yun. Nakita ko na kahit bata pala. Kasi that time kasi nung taon na yun, sir, puro medyo, alam niya na, thunders. Yung mga kumikita. Yung medyo may edad. Medyo may edad nung time na yon. Magano ka muna, Brad? Pasintabi. Ano ba yun? Tabi-tabi po ka muna. Hindi naman, sir. Bata-bata pa si Sir Elmo eh. Wala akong sinasabi. Wala naman sinasabi, Sir Elmo. Ikaw, Brad. Anyway, yan. Uuwi na ako? Yan. O, yun. At time, during that moment, ang nakikita mo, more of matured people yung crowd. Yes. So bilang a younger one, nagsisimula estudyante, paano ka nag-push? Sir, nung una ayoko, parang nababaduyan ako. Sabi pa yaman, yung mga katabi ko naman, mukha namang di ba? So, nababaduyan. So, sabi ko, parang hindi ko to feel. Pero napilitan, sir eh. Sabi ng tatay ko, mating ka, kasi dyan tayo yayaman. Airpot ko, nakita ko talaga, bata pa lang ako, nakita ko na talaga yung gusto niyang umasenso yung buhay namin. So sabi ko, why not pagbigyan ko yung parents ko? Then sabi ko, wala naman nangyari sa school ko eh. Kasi 5 taon na ako, 5 years kong inano yung college year pero hanggang 3rd year lang. So ano yung bro? Bumalik ako ng ilang beses. Early masteral without Without diploma. Minasteral ko yung zoology. Zoology. Parang 4 na beses. Yan. Dumadaan talaga lahat ng tao dyan. So, going back, so bata ka, no? Ilang taong ka ba nag-start? 20 going to 21, sir. Batang bata. So ngayon 23 lang ako. Yan. Pero maliban. Teka. Sir, 20, 21, tapos 11 years sa networking, 23. Nako, numbers don't lie. Tama na. Pero maliban na doon sa sinabi mo na pinilit ka ng father mo, ano yung turning point mo na talagang nag-decide ka na, okay, gagawin ko na to? Correct. Sir? Sabi ko, wala akong nakitang ganitong opportunity na nakita ko sa labas. Kasi sabi ko, kesa mag-abroad ako, nakita ko naman nangyari sa airpot ko, di kami nakasama na ilang taon. Tapos, kesa mag-artista, ayoko masira buhay ko, sir. Masisiraan ng karir sa Piolo sa kasi, Yeah, we're live! Yan. Ang ating guest po ngayon ay mapagbigay, ha? Baka kasi mawala ng karir si Piolo. Si Coco Martin. Si Coco Martin. Walang Coco Martin ngayon. Tingnan mo naman yung jacket. Matitreat talaga si Coco Martin sa jacket. Pamprobinsyano yung jacket. Angat na naman. Ayan, going back. Sabi ko, wala akong nakitang ganitong klaseng opportunity. Tapos sabi ko na pwede akong kumita ng malaki in a short span of time. Na yung pangarap ko, bakit ko pa kukunin ng 30 years, 40 years? Kung kaya ko naman siyang kunin ng 2 years, 3 years, or mas maiksi pa. That's why, kaka-attend ko ng training. Noong una, akala ko hindi para sa akin to. Kasi mahihain po ako, sir eh. Sobrang mahihain ako, may stage fright ako, takot ako. Hindi ako sanay na makihalubilo sa tao. Itsura mo na yan? Mahihain ka pala? Totoo po, sir. Mahihain po ako. Wala pa yung kumpiyansa, sir. Teka lang mga ka-easy. Baka kasi nagwa-wonder kayo. Yung ganyang kakisig, kagwapo, kalakas ng dating, nahihiya. Pakita natin kung sino si Don Bade 20 years ago. Anong ipakita? May picture tayong pakita. Nakahubad ba ako dyan? Hindi naman, buti na lang. Yan! Si Don Bade. 20 years. Can you share something about that picture?
Ano yan, sir? Naalala ko yan, nasa ano kami niyan, 19 East sa Parañaque. Tapos nasa gimmickan ako niyan. Actually, yung pag binuo yung picture na yan, merong may babae dyan. Oo. Crush ko yun. Tapos, madalas ako mabasted noon, sir. Tingnan mo na may tsura ko, sir. Maraming tigyawat, ang payat-payat. Diba? Parang hindi ko makain na maayos. So, tapos, diba? So, wala pang pera, walang kumpiyansa. So, normal na babasted. Kaya, hirap ako manligaw that time. Ayan. Kaya mahihain. Pero, thankful ako sa sa company natin. Kasi hindi lang kumbaga, holistic approach kasi yung binibigay nito eh. Kumbaga, tuturuan ka sa life, yung kumpiyansa mo. Correct. Kaya hindi totoong may totoong walang pangit. Totoong may pangit. Meron lang kailangan mo lang talagang sipagan. Kasi may chance tignan mo nga. May chance. Motivation. Walang taong pangit. Mali lang yung environment mo. Mali lang environment. Saka napalibutan ako ng mayayaman, tapos mga may itsura sa easy, 'di ba? Sabi nga nila yung Law of Association. Law of Association. Tapos yung mirroring of the cell. Correct. So naa-adapt mo raw. Yan, kaya yun. Galing. Pero talagang mahihain ka nun. Mahihain po, sir. As in sobra. Sakto. Medyo. Paano nag-transform? Correct. Sir? Kasi dito, 'di ba, nung before hindi naman po ako onliner eh. So kailangan kong makihalubilo sa tao. So una pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Hanggang sa yun, lagi ko siyang ginagawa. Na-develop yung skills. From dating busted, ayun, natuto kong makihalubilo sa tao. Tapos yun, kahit paano, nakakapanligaw na. Iyo? Ilan sila ngayon, sir? Isa lang. Isa lang. Isa lang po. Ang marami yung mga mahal ko. Mga downline ko marami. Mga partners. Correct. Love ko yung mga yan. Kala ko magkamali na sagot. Mayayari. We are live. Ano yan, Sir Elmo? Shoutout dun sa partner ni Sir Don. Talagang sabi niya kanina, charge ko lang yung phone para i-rally ko yung ating live for the day. Oo nga, kaya pala ang daming Supportive hakot, oh. Correct. Yan, okay. Si Don ay kilala sa mundo ng online dito sa ating community. Exactly. Paano mo natutunan? Ikaw ba'y talagang dati mahilig na sa pag-online or dito lang sa community natin natutunan? Dito lang, sir. Kahit nung noon pa wala pang Facebook, Friendster, parang pag-iwanan ako. Tapos inabot niyo yung Friendster? Abot ko yun, sir. Okay. Oo, tapos hanggang di natin inabot. Facebook na kasi kami ni Sir Elmo eh. So yan, sir. Nag-seek talaga ako kasi alala ko noon, mga 2012 ba nag-online na noon, mga pioneers. Tapos nakikita ko, kumikita sila. Pero sabi ko, hindi, failed ako. Tapos 2013, 2014, pagpasok ng 2015, magto-2015 noon, and may nakita ako, yung mga dating nagtitinda ng mga sa baba, di ba? Mga flyers, mga ganon. Nakita ko, nagkakakotse, dalawa. Wow. Tapos kumikita na malakas. Sabi ko, ano ginagawa nito? Sabi ko, tapos yun, nakita ko rin na may mga kumikita ng malalaki, mabibili. Sabi ko, anong ginagawa nito? Talaga ako, sir, seeker talaga ako. So ayun, nag-search ako sa kung sinong mga top earners ng online. And ayun, may nakita ko that time, nagtuturo sa La Union. So pumunta pa ako ng La Union, sir, imagine. Pinuntahan mo pa? Yes. Bumiyahe pa ako doon, tapos para mag-training, tapos hanggang dito sa Ortigas, may nakita ako na natuturo pala talaga. Meron pala. Oo, kaya, mas malapit, no? Oo, sa that time sa Shell. Kaya yon, in-approach ko, tapos umattend ako ng training niya. Doon ako natuto talaga. Siya talaga yung masasabi ko na naging mentor ko sa online. Okay. Sabihin. Okay, shoutout nga pala kay online captain, kay upline Sunny Boy Alda. Yan. Shoutout, Sir Sunny Boy Aldas. Yan. Sir Elmo, ganun pala talaga, no? It means to say na kahit hindi mo linya, if you're a seeker, ang ganda ng word na sinabi niya I'm a seeker.
'Di ba? Siya yung gumagawa ng paraan. To know more things, to learn things para ma-apply niya sa negosyo niya. At take note, La Union. Layo From Ortigas to La Union. At nalaman mo, meron palang kapitbahay lang. Ortigas mismo, right? At paano yung ginawa mo nun? You're the one who approached them? Meron akong na-meet dito sa GA Lounge sa office. Tapos sabi niya, may nagtuturo ganito. Tapos attend ako doon. Tapos nung pag-upo ko doon, sabi ko, ang ganda nito. May ginagawa kami ng online pero hindi pa siya ganun ka-effective kasi ang tagal talagang rumisol. Tapos nung nakilala ko siya, tapos kinulit ko na ng kinulit si Apsani. And yun yung start na talagang pinramis ko sa sarili ko na mag-online ako. So, nabaliw ako sa mundo ng online marketing. And that time, na-visualize ko na, nasabi ko wala, dito papunta ang network marketing. Wow. So, online talaga. Hanggang sa yun, nagsik ako ng iba ring hanggang ngayon, sir, hanggang ngayon, pa rin ako. Sobrang open pa rin ako sa learning. Hanggang ngayon, nagsisik pa rin ako ng learning, na mas magandang system. Dami na ako naging mentors, actually, sa online. And yung mga magaganda, yung mga ibang technique, ibang strategy na natututunan ko sa kanila, ina-adapt ko po sa network ko. Tapos pag nakita kong hindi okay sa amin, pag hindi effective sa amin, hindi ko gagawin. Yung effective, yun yung gagawin ko. Hanggang sa kumbaga yung system namin ngayon sa team, masasabi ko na, yun, hanggang sa nag-develop na siya na nag-develop. Hanggang sa nalaman ko kung saan yung strength namin. Yan. So ang dami na nating mga lessons natutunan, Brother Perry, no? Yes, dating mahiyain. Oo, no? Di ba? Kumapal ang mukha dito sa ating... Na-conquer mo yung shyness mo, diba? no? Para magka-result. Kumbaga dito natutunan yung mga skills, no? Hindi naman siya onliner noon during nung estudyante siya. Pero dito din niya natutunan sa ating community, di ba? So meaning, lahat pwedeng matutunan dito sa ating community. Yan, baka may itanong ka, Brother Perry. Yan, ilang taon ka na nag-online, Abdon? Magsi 6 years na rin. Magsi 6 years na rin po. So, basically saying, parang walang masyadong transition between your group through the pandemic na pinagdaanan natin. Or meron pa rin? Meron pa rin naman po. Kumbaga, yung pag-online, na siya bago pa mag-pandemic po, kumbaga nasa dugo ko na siya. Kaya ko, kumbaga before pa, kaya ko mag-multitask ng field tapos sinasabay ko online. Pero ang naging adjustment namin ng pandemic, yun na nga, yung hindi na kami nakakapag-meeting. Tapos before, ang training namin, sir, is read mode pa lang. Read mode, group chat. Tapos talagang tinatype namin yung mga members script, namin. No? Script basis talaga, no? Video, sasend namin sa group chat. Ngayon, ang ganda nung nangyari sa pandemic kasi more on Zoom. Correct. So sa Zoom kami, mas bumilis yung duplication. Yung oras mo mag-text via Zoom, parang face-to-face na rin ang datingan. Parang seminar, webinar. Correct, nag-webinar mas na. napaganda. Sir. Oo, mas bumilis yung mode of communication. Yung script nandun pa rin kasi foundation ng ng online eh. Opo. Hindi ka magiging successful in online pag walang script talaga, no? So, magandang transition from parang rin, no? Sir Don, no? Parang yung trabaho mo sa field na leafleting, ginawa mo online na may script, tapos hanggang sa gumanda yung sistema, nagkaroon ng online ngayon na webinar, no? Yes. Actually, ang online ngayon, ang bilis ng facing. Kasi habang tumatagal, pa-improve. Kumbaga, for example, minsan nga, sir, kaya minsan mawala lang ako to be honest, sir, mawala ako ng 3 hours sa online. Feeling ko na pag-iwanan agad ako, kasi puno agad yung messages. Ang dami agad nangyayari sa newsfeed. Kaya parang kumbaga, nandun na talaga eh. Kumbaga siya. Naka-adapt na siya. Sorry. Nandun na yung dugo, sir, sa online. Ako, kagaya niyan, di ba? Online. Wala. Nawala rin yung presence ko. May tumawag doon. Live talaga, no? Pero Sir Elmo, totoong-totoo yun yung sinabi ni Sir Don. Kasi sa online talaga, kumbaga, every second, every minute counts. Yes. Exactly, no? Kasi it's battle of interaction between your prospect at kung saan mo makukuha yung kanilang attention. Di ba? Yun yung labanan. No? Kailangan ikaw yung nakikita. Kunyari, first sa team mo, kailangan lagi kang visible. Kasi sa field, di na nga nagkikita. So, dapat sa online, visible ka talaga lagi. Sa group chat, Sir Don, dati nga na bang ganyan?
Hindi po. Kasi yung from ikaw ay mahiyain. Kasi online is tedious work eh. Oo. Ang dami mong gagawin dyan eh. From preparation to posting, monitoring, tapos answering ng inquiries, messages, tapos may webinar pa. So, paano mo nagawa yan from being a shy person na timid ka, takot ka, to becoming like that today? Ano siya hindi siya overnight, sir. Kumbaga, marami rin akong flaws. Nung nag-start ako, ang dami kong talagang heartaches. Lalo na kahit passion mo yung ginagawa mo, pero kung hindi naman nagmamaterialize. So, may times talaga na parang may tawag dito, may burnout, may gano'n. May times din akong gano'n. Siguro, sa akin, ginagawa ko siya sa everyday. Kumbaga, na-develop siya daily. Nung nag-decide ako, kasi para sa akin, nung nag-decide ako na gusto ko talaga na pumotok sa industry, sa network marketing industry, or sa online, and hindi siya one-time decision eh. It's an everyday of your life decision eh. Nice. Yun. Paano mo siya gagawin? Diba? Na kahit may times na parang hindi mo na alam gagawin mo, may times na parang tama pa ba to, ang sakit sa ulo, ganito. And hindi rin ako organized before eh. Hindi ako organized. Tapos, sabi ko, hindi tama to. Ang layo ng gusto kong marating sa buhay. Ang dami kong gustong patunayan sa sarili ko. Ang laki-laki ng pangarap ko. Tapos, hindi ako organized. Kasi kumbaga, ito yung craft ko eh. Ito yung career na napili ko. So, bakit hindi ko ibibigay yung best? Diba? So, kung gusto natin makuha yung gusto nating buhay, diba, kailangan bigyan mo talaga yung more than pa sa best mo. Tama, no? Ang ganda ng sinabi niya, no? Kumbaga, marami siyang mga flows din na nagawa. Kumbaga, walang overnight success talaga. Correct. Yes. That's really, kumbaga, proven na wala talagang naging overnight success. Yung mga times na parang hindi mo na alam, tama pa ba itong ginagawa mo? Diba? Tapos minsan may mga bashers. Diba? Oo, Lalo na sa posting. Diba? Correct, Prospect mo. Naalala ko nung nag-post ako ng first car ko. Hindi pa naman ako onliner that time. Pero sa Facebook, nag-post ako first car ko, Mazda 3. Ang daming sabi, ang yabang naman ito. Talaga? May nagaganon? Tapos ako din, na-realize ko, yung approach ko before, medyo mayabang din talaga. Pero alam mo, may kilala ko ang pangarap niya magka-basher. Oh. Sino yun, sir? Hindi ko nasasabihin, pero may kilala ko. Ang pangarap niya magka-basher. Alam mo ang principle behind. Supporter or basher, ibig sabihin, nakikita ka. Oh. May nakita nga ako na na influencer sa YouTube, si Jake Paul, yung boxer. Correct. Marami kasi siyang basher and gusto niya yung bashers kasi the more na marami kang bashers, diretso sa bank daw yun. Correct. Because either people follow you, support you, or go against you. What's important is, nakikita ka. Yes. Tama. Nagmamatter ka. Yung mileage. Nakukuha mo yung emosyon nila. And that's why, speaking of that, Sir Don, greetings muna tayo. Yes! Shoutout muna tayo. Ang dami nang nanonood. Oo. Shoutout to all our 1.2 Wow! viewers today. Ang dami, oh. And hello to JR watching from BCO Kawayan. Yung ating BCO Kawayan. Si Brother Gaspar. Yes. Correct. Batiin din natin, Sir Elmo, lahat ng mga OFWs. Hindi lang po yun sa overseas Filipino workers, Sir Elmo. Kasi marami ding OFW locally. Tama. Ortigas Filipino workers. Yan yung mga unang-unang batch ng mga onliners. Tama. Ortigas Filipino workers. Yan. OFW, bagong mini. Ortigas onliner. Mga nakahub na. Oo, yung mga nakahub na Ortigas may Filipino nag-ano rin, workers. okay lang ba to? Ito may nagpa-PM sa Oh, yun, sabi, hindi ko maano. Si Upline Ian Padilla, RBI team. Ayan. And syempre, eto, yung direct ko. Nandyan si Giancarlo Francisco. Yun! Ayan. So sa lahat, ayan, si Rayzelin, si Beng, si Upline, Adrian Bito. Ayan, dami mga nagchat-chat. Yan. Oy, by the way, this Easy Podcast is brought to you by Easy Prime. Correct. Yes. Yan. So, diba? Kapag ikaw ay sasabay sa pagsulong ng 2021 ng Easy, dapat naka-Easy Prime ka. Yes, makakainom nga nitong napakasarap na kape. Easy Prime. Sarap.
Sarap uminom. Grabe, no? Nagiinit ka May talaga. basher ka, pero may supporters ka. Sa online, kailangan mong tanggapin Kailangan yun, eh. sir. Oh, tama. You have to embrace it no? Kasi hindi naman, sabi nga natin sa mga trainings at naririnig natin mula noon, you cannot please everybody. Pero ang pinaka-importante, may ginagawa ka. You're doing something sa negosyo mo. Don body ka na ngayon. Pero ano yung sabihin natin, pinaka mahirap na experience na nangyari mo sa pag-online? Yung tipong masabi mo talaga, grabe naman to. Yung nasabi mo sa I'm sarili sure meron mo na, yan. Meron, sir. Kanina kasi, sir, nabanggit niya, tama pa ba yung ginagawa ko? Dapat ko pa bang gawin to? Yung mga ganong moment. Ano, sir, may taon na onliner na ako, tapos di ako makadirect. Ang dami kong kausap, di ako makadirect, sir. Totoo yun. And ako, sir, kasi kumbaga, sobrang siguro, na-in love talaga ako sa mundo ng online. Kumbaga, that time, hirap ako makapag-direct. So sabi ko, tama pa ba to? Tapos nandun yung ego ko na, putik, ang lupit-lupit mo daw, tapos di ka makadirect. Kaya, that talagang sabi ko, hindi pwede to. Ang ginawa ko, tapos na-realize ko, may times pala na gano'n, na kahit anong sipag ko, yun yung isa sa natutunan ko. Pero pag, alam mo yun, yung binibigay mo lahat, kahit anong sipag mo, pero pag yung hindi ka masaya, big sabihin, hindi ka masaya, nakaka-burnout. So, isa sa natutunan ko sa pag-online, dapat pala, pag nag-online ka, dapat happy ka. Dapat always check your vibe, kung maganda yung vibe mo, Ang masaya ganda ka nun. ba, diba? Kasi Always check your vibe. Yes. Oo. Kasi pag negative yung energy mo, kasi energy tayo eh. Energy ang tao, energy yung, ang pera, energy din eh. Pag negative yung energy mo, pag mababa yung energy mo, ang ma-attract mo din yung mga mabababang energy na tao. And that time, nung na-realize ko, kaya pala. Then, nung parang nag-isip-isip, tapos yun, inayos ko. Ganso yun. Naging masaya ako lalo. Mas naging magaang. Yeah. Mas naging magaang yung pag-online ko that time. So parang ginawa, no? You have to check yourself every day at enjoy the process. Yun. Tama, no? Enjoy the process. Akala ko, nung isang taong hindi siya nakapag-direct, nilabas na niya yung katawan niya. Wow! We are live! Ayan. Kasi usapang live sa Real mo, no? Oh, di ba? Iba yung mga ginagawa na live ngayon eh. Kasi from 2016, nag-live si Updon, no? So hanggang ngayon, 2021, no? What was the transition or ano yung mga ibang strategy na ginagawa mo ngayon na nasabi mo sa sarili mo na, ay, pwede pala. Effective pala. Sa team. Sir. Yes, sa team at sa pag-online mo. Sa pag-online. Ano sir, sa akin, unang-una, kailangan lagi kang visible. Tapos, parang, ang online kasi sir, ang mga onliner kasi or mga network marketer, tayo kasi yung next generation of influencers. So, para tayong influencer na dapat laging may aabangan sa atin. Dapat lagi kang may pasabog. Ayan, babalik tayo niyan, pasabog. Opo. Para ikaw yung, hindi naman sa magiging papansin ka, pero kumbaga where attention goes, the energy flows eh. Doon ako naging effective. May mga tao naman talaga na effective sa gano'n, may tao naman na nasa likod lang. Pero sa akin, doon ako naging effective. Kaya I make sure na lagi may inaabangan sa akin, may inaabangan sa team ko, yung mga members ko, lagi may aabangan sa nangyayari, yung pakulo. Yun. So, yun yung masasabi ko naging effective ako. So, parang naging influencer tayo. Galing. Yun. 11 years. Anong masasabi mo doon, yung buong 11 years mo sa Easy? Sarap. Wow! Parang sir, para sa akin, para akong nananaginip. Na dati, pangarap ko lang naalala ko noon, papunta ako ng office field pa yun, nasa bus ako. Yun yung isa sa mga downest moment ko sa hindi naman siya downest. Kasi parang glimpse lang yun, tapos nawala agad eh. Noong times na, syempre, hataw tayo ng hataw, nasa bus ako noon. Alala ko, 1, 2, 3 pa nga ako. Tapos, ang dami kong bumaba ako sa MRT. Hindi sa Rob. May sinabayan ako kasi isang gano'n lang from Bonnie. Tapos that time, ang daming in-invite. Tapos walang sumasali sa akin, mga classmate ko. Tapos sabi ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Ang hirap naman magpalabas ng tao ng convince. Tapos yun, ginawa ko. Dahil ako, kasi noon pa, siguro, self-motivated ako. Yan.
kumbaga, mas kaya kong i-motivate yung sarili ko noon pa kahit mag-isa ako. Ang ginawa ko is hindi pa uso yung online that time, pero dahil maraming mga video sa YouTube, yun ang ginawa ko noon. Kumbaga, nanood ako ng mga success stories. Isa sa success stories nun si Presi Ap Joseph. Nung time na lumuluhan na, sabi ko, tama pa. Nagdadrama eh. May mga times sa madrama eh. Parang naisip ko na, magkukit na ba ako? Ginawa ko, nanood ako sa YouTube ng video niya. Nung napanood ko yung video niya, yung testimony niya nung Hammer, ay grabe, baliw na baliw ako. After nung lumiliyab na naman ako. Ngayon, sir, di ba madami mga onliner, di ba? Lalo na mag-isa tayo. Di ba? That time, hindi pa uso online, video. Ngayon, kasi kaya mo na ma-motivate kahit mag-isa ka. Hindi mo kailangan ng ibang tao para tapiking ka pa, para i-push ka pa. Kahit ikaw lang, kaya mo nang i-motivate sa Yan, greatest takeaway yan ngayong araw na to. Kailangan wag mong intayin na may tatapik pa sa'yo, di ba? Tama. Kailangan ikaw ay self-motivated. Yan ang Exactly. napakaganda. Anong plano ng isang Don Body for the next 11 years dito sa AC? 11 years. Kasi, for sure, na malinaw sa akin, Hall of Famer na ako that time. Wow. Tapos, more on, plano ko kasi magpatayo ako ng malaking villa. Na yung villa na yun, para may backyard, tapos overlooking. Tapos dun kami mag-team building ng mga group ko. Nice. Tagalang pandemic eh. Tapos patayo ako dun ng mga bahay na maliliit. Tapos dun din mag-all yung mga downline ko. Tapos yun, in 11 years, nakikita ko na rin na malaking organization namin at mas marami pa tayong may inspire ng mga onliner at mga network marketer dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Yan. At gusto ko rin kasi isa sa mga gusto ko maging philanthropist. Ang sarap kasi pakinggan ng ang sarap pakinggan ng philanthropist. Sabi ko, ano yung philanthropist? Iron Man philanthropist. Yung pala, tumutulong. So sabi ko, gusto ko yun. Yeah. And kaya din ako na in love, sir, sa ganitong industry. Kasi the more na habang yumayaman ka, gumaganda buhay mo, the more na nakakatulong ka sa ibang tao. Exactly. And doon ako inaka na in love. And that, nung moment na naging, yung naging sincere yung love ko sa organization ko, sa mga tao na hinahandle ko, at yung love ko sa industry, naging love ko mang-inspire na kahit walang kabalik, importante sa akin makapang-inspire ako, the more na mas gumaang. And the more na mas masasabi ko na mas na-bless ako nung sincere ko na siyang ginagawa. Yan. Shoutout Sir Elmo ha. Speaking of pagtulong sa mga downline, shoutout lang natin. Ang dami ng downlines ni Don. Ang naglabas ng kanilang mga resulta sa sakyan. And of course, yung kanilang magagandang encashment at yung kanilang result. Even in the middle of pandemic. Yan. Shoutout sa kanilang lahat. Shoutout mo naman, Sir Don. Shoutout Aubi Empire! Aubi Unstoppable! Yan, kamusta kayo dyan, guys? Sabi lang kayo. Sabi ni Mar Magbu, wow, power na power talaga, Sir Don Bade. Nakaka-inspired po kayo, sir. Yan, at ang daming thumbs up. Yon. Don, anong mapapayo mo sa mga kahit anong edad na bracket ngayon pagdating sa mundo ng pag-online dito sa ating community? Kaya pa bang matutunan ng mga kahit hindi millennials, kahit millennials? Ay, kaya naman. Kayang-kaya, sir. Centennials. Actually, sir, kung di nyo tatanungin, ang hirap kong tumalon before sa online kasi hindi po talaga ako techie. Maniwala po kayo sa hindi. Hindi ako marunong mag-email before. Medyo late ako matuto sa computer kasi naalala ko nang tinuturo sa school yung kasi sa labas ako lagi. Kumbaga, nagre-recess agad. Basketball player kasi si Sir Don. Lagi siya nagbobola. Kolakball. Akala ko outstanding. Laging nasa labas. Ibig sabihin, sir, kaya pa ma-adapt. Basta't pag willing ka na talagang mag-adapt sa change at talagang willing kang magpaturo sa mga bata. Kasi nasa bata talaga. Importante yun, no? Kasi sabi ko kanina, you're a seeker eh. So it doesn't matter whether yung nagtuturo sa'yo is younger than you or mas angat ka when it comes to
position sa EC, di ba? Because idea is idea. It can Yes. come from different people, di ba? Bata ka man or ikaw man ay mas may edad. Tas kung ano din, pwede din nila pinakamaganda nila, yung mga anak nila, ipakilala nila sa mga upline. Yan. Kasi yun ang uso ngayon, sir eh. Na yung mga, kagaya mga OFW, ganun nangyari, mga OFW, diba, hindi nila magawa ng full time kasi nasa ibang bansa. So, ang pinaka-shortcut kasi niyan, masasabi na yung shortcut, yung mga anak nila, pinapakilala sa upline, pinapa-attend ng mga training, tas yung mga anak na a-absorb yung ganda ng industry. Para Sila yung nahuhulma ng maaga. Yes. Pinapakilala, tas minimember, yung iba, sagot ng magulo, yung iba, sagot nila. Correct, Tas correct. pinahahab. Yan. Pinapa full time. Imbis na kasi ngayon kumakapal yung unemployment, yung mga unemployed, ang daming graduates, ang daming estudyante, tapos yung opportunity sa work Napakaliit. napakaliit. Pakaliit. And ito yung kaya karamihan, ang daming mga kabataan na nagfo-full time. Kasi ito yung pinakamagandang opportunity. Na lalo na ngayon, ang uso online talaga. Sandaling gawin. Tama. Kasi ito yung panahon, sir, na napakadali mag-network eh. Kung Correct. alam niyo yan, sir, 'di ba, mga panahon Tama, noon. Ito yung pinakamadali na panahon na mag-network. Kumbaga, aralin mo yung sistema, magandang company natin, may mga malulupit na upline na mag-guide, and all you have to do is mag-hustle, tapos embrace yung industry, and susunod na malupit na result. Nabanggit niya yung hub kanina. Ilan bang hub ka ngayon? Meron ka. Ano, sir? Sa OEC, 10. What? Caloocan. More or less, sir, mga 30 hubs. 30? 25 to 30 hubs. Wow! Ilan ulit? 25 to 30 hubs. 25 to 35 hubs. Grabe, no? Grabe. Yan talaga ang labanan, Sir Elmo, no? Hub talaga. Yun yung trend. Ang correct. tanungan ngayon sa AC, hindi na kung magkano kinikita mo. Correct. Ilan ang hub? Grabe. Ilan ang hub mo, no? Yun Target na yung namin no? this year, umabot ng at least 150 hubs. Yun yung target. Wow. 150? Hubs. Yun yung target Oh. namin. Maaga pa Diba? naman eh. Sa bagay, Ano pa no? Nasa Correct. second quarter pa tayo. It's a good investment, by the way, no, sa negosyo natin. Yes, no? Especially the transition now is towards online marketing. Kaya talagang panalo kung mga magkakahub dito. Oo. So, anong ma-advise mo doon sa ating mga bago at saka yung mga bagong papasok pa sa EC? Yan. Yun. Sa mga mag-join pa lang, sa mga bagong join pa lang, ako po, I've been in EC for the past mag-11 years na. And kahit umikot, kumbaga, ang dami na hong taon na dumaan sa akin sa EC, and may nakikita ko na people come and go. May mga stay, may mga nawawala, may nagtutuloy, may hindi. Pero lahat ng nakita ko na nagstay, lahat ng nakita ko na in-embrace yung ganda ng company, the marketing plan, the products, lalong-lalo na napakaganda, napakalupit ng mga management natin. Ang gagawin mo na lang sumabay, may sistema na, aralin mo yung sistema, sabayan mo, at kung merong kang sipag na nakatago sa'yo at gustong-gusto mong alam mo yung sipag mo is maibalik ng sulit, dito mo ilagay ang sipag mo. Kasi dito, lahat ng mga pangarap mo, posibleng makuha mo yan dito sa isa. Wow! Ang ganda ng sinabi, di ba? Correct. Only in empowered consumerism yan, di ba? Yan. Sir Elmo, alam mo, may $1 million question eh. Iba lang ako. May $1 million question kasi nakada nag-iisi podcast, tinatanong. Ay, yes. Kasama mo yung nagtanong nito eh. Sabi niya, kung ikaw daw ay isang pagkain, ano ka at bakit? Pagkain! Ang sagot ko dyan, sir, kanin. Oh, Oo. kanin. Kanin. Bakit kanin? Kahit araw-araw mong kainin, masarap. Pero, teka lang. Mga kaisi, may tanong lang ako, follow-up question. Kanin ha? Anong kanin ka? Yung malagket? o yung totong? O yung hindi? Yung mamasa-masa. Ay!
Mamasa-masa pala, ha? Mamasa-masa, ha? Hindi pa naman panis yan. Hindi pa naman. Medyo dinurado pa daw. Kasi lugaw eh. Laki ako sa lugaw. Pwede. Kaya kanin. Kumbaga, hanggang ngayon, paborito ko lugaw. The best yan. At lugaw. pinaka-importante dyan, essential yan. Yes. Grabe. Don, anong masasabi mo sa ating community for the next 11 years? Grabe. 11 years. For the next 11 years, hindi na usapan 7 figures eh. Nakikita ko pagpasok ng 11 years, 10 years from now, magiging, alam niyo, yung mga top earners kumikita ng 8 figures per month. Kasi ngayon may nangyayari na ganun, sir, di ba? Correct. Nakakala namin, ako na lang to be honest po, sa lahat ng nanonood dito, sa mga hindi po nakakilala, I've been a fans club. Fans club po ako noon, follower ako noon. Pag sinabing fans club sa field, parang dati, taga-palakpak lang, taga-power lang. Sabi ko, kailan na kayo magiging ganito, kikita ng ganito. And even in my wildest dream, hindi ko akalain na ito yung pwedeng bigay sa akin na income at buhay ni Easy. Fans club ako noon, dati lang taga-palakpak. And sabi ko, one day, ako din yung mga inspire ng tao. And 11 years from now, 10 years from now, malamang kung ikaw nanonood ka nito, yung mga pangarap mo na akala mo lang, o yung income mo na akala mo lang sa panaginip mo lang pwedeng ma-achieve, dito, posible yan. 80 figures, magiging normal yan. And nakikita ko, ang magiging labanan na dyan, hindi na, kumbaga, ang labanan na dyan is bansa to bansa. Correct. And sabi nga, di ba, yung sabi ni Doc Ed, ang Easy or yung company natin is the next Amway, multi-billion dollar company. And once na dumating na yung time na yon, kailangan nandito ka pa rin. Wow! Kailangan ngayon palang humahataw ka na. Yun ang sinasabi ni Sir FM dati na matirang mayaman. Exact. Matira, Mayaman. sir, sobrang yaman. Matirang sobrang yaman. Tama. Correct. So shoutout naman dyan sa lahat ng gustong yumaman. Dapat matira ka or hindi matira, no? Dapat sumabay ka ngayon pa lang. Yes. Yan, no? May nagpa-shoutout dito, Dream Builders International. Yan, shoutout. Good morning sa inyong lahat at happy viewing. Sabi nung isa naman, no, yung kanin bawal sa health ko po, pero okay lang. Basta ikaw daw okay. Mataas siguro sugar nito. May nag-comment naman, no, basta si Don Bade, only rice, pwede! Grabe. Grabe, no? Karawin. So, iba talaga ang mentor Don Bade, napakalupit daw. Oh, pero sabi nung Derek, 5 minutes na lang daw. Oo nga, nakakabisi. Diba, sabi ko sa iyo sir. Parang nagiinit pa lang tayo. Diba? Oo. Pero mabalik Okay lang ako doon sa sinabi mong fans club. Lahat kasi dumadaan doon, di ba? Yes, sir. Yung tipong you are looking forward na ako yung next. Kasi di ba uso dati, I'm the next, ako yung susunod na ganyan, ako yung susunod na tatayo. From that moment na fans club ka, may mga nakakapag-break out or nakakapag-break doon sa shell na yon. May mga naiiwan doon. Ano yung magbibigay mo sa kanila na tip para makapag-transition from fans club to becoming a superstar like Don Bade? Number 1, kailangan mo mag-decide. Kailangan mo mag-decide kung ano yung gusto mong mangyari talaga sa'yo. Una, visualize. Kasi diba, laging tinuturo, thought become things. Correct. Visualize mo yung sarili. Kasi yun yung ginagawa kong mantra ko. Pagising ko sa umaga, titingin ako sa salamin. Tapos, grabe ang galing nito. Grabe ang pogi nito. Grabe. Nakikita ko na yung sarili ko eh. Na hinaharap ko ano yung gusto kong mangyari. And, para makuha mo yon, decide. And pag once na nag-decide ka, hindi mo siya ang success, sabi ko kanina, hindi siya one-time decision eh. Every day of your life decision. Correct. Maraming times na papipiliin ka, ito ba o ito? Ako naalala ko noon na nag-uumpisa ako, hindi ako nag-girlfriend, hindi ako nag-jowa. Totoo, sir. Hindi kami naniniwala. Totoo, sir. Nung kumikita na ako, lalala ko noon, 50,000, 80,000. Nag-ano ko, tapos nakita ko hindi siya nakakatulong sa akin. Kaya, iniwan ko muna pansamantala. Tapos nakita ko kasi hindi siya nakakatulong. You cannot serve two masters at the same time. Correct. Kaya sabi ko, eto muna yung jojowain ko, easy muna. Nag-focus ako kasi karamihan nakikita sa mga
kumikita na ng mga naririnig nilang story sa EC, sa industry, nakita nila kasi yung end result. Pero behind that end result, ilan yung priority na ginawa namin. Sacrifices. Oo, kumbaga, masasabi namin, hindi naman siya mahirap, sir eh. Kasi doable siya eh. Wala akong naalala na sobra namang talagang nahirapan eh. Kasi normal yun eh. Normal yung rejection, normal yung failure. Kaya lang naman tayo minsan nagdadrama kasi mahilig tayo manood ng mga madadrama. Pero ang tutuusin mo, sa lahat naman ng success story, iba-iba yan eh. Diba? Pero, sabi ko nga, you need to prioritize this. And gawin mo siya every day of your life. Gawin mo siyang passion. Na may times ako, naalala ko, sir, nandiyan nung airpot ko last year na COVID. Hindi ako nag-post ng kahit anong negative, di ako nag-post, di ako nag-my day. Pero ito pa rin, humaharap ako sa libu-libong tao. That time may Zoom kami, 1,000 plus, nagte-training ako. Tapos that time, madaling araw, hindi ko alam kung yung tatay ko, humarap ako sa tao, nagpatawa ako, pero hindi ko alam kung yung tatay ko lalabas pa ng buhay o abo na. May times din na yung wife ko na, alala ko noon, na ooperahan siya. That time, 50-50 siya. Pero siguro na-adapt niya sa akin yung ganung ugali. Tapos may inabot na letter sa akin yung nurse. Sabi, sir, may pinapaabot na letter yung wife mo. Kinabahan na ako. Sabi ko, I love you. Kala ko ganun eh. Tawag dito, namamakaalam na ba to? Kasi that time, operahan siya. Pagkita ko doon, yung direct ko, i-chat mo. Sabihin mo, operahan lang ako. At Power. totoo yun, sir. Pinost ko yun eh. 2017. Kung di ako nagkakamali. Sabi niya, yung direct ko, sabihin mo, ganito, operahan lang ako. Imimit ko na siya after 4 days. Tapos recently, sir, last month, na alam niyo na siguro, na operahan ako. Meron ako dito na, ang lalim nung sa akin. Ang lalim. Tapos that time, hindi naniniwala yung mga, hindi ko kasi ako makareply na maayos kasi inaano ko. Tapos that time, sa Medical City, kailangan pa daming Ginawa ko, pinost ko. Kumbaga, priority pa rin namin yung business. Na kahit anong nangyayari sa amin, hanggat buhay, hanggat hindi pa man as a matter of life and death, ito yung priority. Ganun kami ka-obsess sa ganito. Kumbaga, obsession is a gift eh. Yung iba sabi, di ba? Obsession is a gift. Ganun kami ka-obsess sa craft namin. Ganun kami ka-obsess sa ginagawa namin. And ang ganda na kasi ng buhay namin ngayon eh. Kaya para sa akin, wala akong karapatang magreklamo. Opera lang naman, live sa bituka. Pero ang dami mga leaders, ang dami mga tao na umaasa sa amin. Ang daming tao na kailangan namin inspire. Nahilahin din sila dito sa kalagayan namin. Correct. Diba? Yes, no? Grabe. Iba talaga ang Don Bade, di ba? Yes. Ganda rin sinabi niya, Sir Elmo, no? Number 1, you have to visualize. Pangalawa, you Decision. have to decide. Yan, yung decision ang pinaka-importante. Oo, at it's not one major decision. It's a daily decision that you have to make. At pinakagusto ko yung pangatlo Sir Elmo yung obsession. Obsession Oo. is a gift. You have to be obsessed. Kasi hindi lahat obsessed sa pangarap. Obsessed sa Totoo gusto yan. nilang makuha. Hanggang ngayon, sir, nananaginip pa ako. Totoo yan, sir. Kaya nga, lumipat kami ng ibang kasi sa Ortigas, umibig sa Antipolo. Gusto ko kumabit sa nature, kahit pa paano, ma-refresh yung mind. Kasi hanggang ngayon, nananaginip. Hanggang ngayon, yung fire nandun pa rin. Kumbaga, parang nag-uumpisa pa lang. Ganun yung easy. Kumbaga, kahit ilang taon na tayo, going to 15 years. Pero parang starting pa lang. No? Correct. Yes, no? Grabe, iba talaga. So, yan, sumisenyas na yung ating mga floor directors. By the way, Don, ano ang final message mo sa your family, yung grupo mo, no? At sa mga nagso-support sa iyo. yes, kung sino yung gusto mong pasasalamatan. Yan. First of all, gusto ko po muna magpasalamat sa management for having me here, kay Sir Jason sa nag-PM sa akin. Sa lahat ng owners, especially kay Sir FM na until now, ginaguide pa rin kami. May times na nananaginip pa rin ako. Paginipan ko siya. So, I love you, sir. Kay Sir Jan, kay Doc Ed na grabe yung passion niya, yung pagmamahal niya sa company. Kasi para sa akin si Doc Ed, one in a multi-million na tao. Hindi habang panahon, kumbaga, hindi ka makakakita, bihira tayo makakita ng gantong owner. Kasi, di naman sa nag-aano ko. Pero, yung si Doc Ed, walang bisyo. Ang bisyo niya, magpagandahin yung company.
Correct. Ang vision niya tumulong sa mga distributor eh. Kaya sa atin, it's our responsibility na maximize natin yung ganda ng company. Tama. Diba? So yun, thank you sa lahat ng owners, thank you sa lahat ng training team sa management, thank you sa mentor ko, kay Upline Joseph Lim, and thank you Upline. Thank you sa father ko, sa sponsor ko, kay Papa Jun Bade, sa nanay ko, and sa lahat ng grupo namin, sa buong J-Lim Project family. Wala ako dito sa posisyon na to kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng co-counsel ko, sa lahat sa inyo. Thank you sa inyo. Siyempre sa grupo namin, sa buong AUB Empire, sa lahat ng leaders, kayo naglagay dito sa kung nasan man ako ngayon, kaya gagawin ko lahat ng aking makakaya hanggat ako'y nabubuhay. Lahat tayo, iaangat ko. Lahat tayo, dapat nasa tuktok. And yun, sa akin siguro last message ko na lang, sir. Your life is your message to the world. Make sure it's inspiring. Minsan lang, kumbaga, darating yung time, sabi nga ng mentor ko, we are just a passerby on this earth. Lahat tayo dadaan dito sa mundon to. Lahat tayo mawawala rin. And ito yung question ko. What if, pag ikaw nawala at humarap ka, pinakita sa'yo, what if kung papanoorin mo yung buhay mo, the big question is, mai-inspire ka ba? Mae-excite ka ba sa papanoorin mo? O maboboard ka at ikaw mismo ayaw mong panoorin yung papanoorin mo? And ang tanong ko sa'yo, ngayong nakanonood ka ngayon, hindi aksidente to. Kung merong, ang gagawa ng buhay mo, ikaw at ikaw lang ang magiging direktor, ikaw ang artista, producer ng buhay mo. Kaya ikaw at ikaw lang din ang gagawa ng life story mo. Kaya itong buhay mo, nakita mo tong easy, hindi aksidente to na nanonood ka ng live ngayon, i-PM mo yung taong nag-send sa'yo ng link na to at kita-kita tayo sa tuktok kasi for sure, next story mo naman ang mangi-inspire sa napakaraming tao. Wow! Parang ngayon pa lang umiinit si Don. Di ba? Parang pang MOA Arena yung mensahe ni Abdon eh. Pwede bang humiri tayo ng isang oras pa? Pero Sir Elmo, there's more to that. Especially this coming June 12. Ayun. Because we are celebrating our 15th years anniversary. Yes. Yeah. So sa lahat po ng nanonood ngayon, we're inviting you. Huwag nyo po kakalimutan mag-tune in at manood at mag-invite ng inyong mga ka-community partners, especially ng buong family mo, para makita nila na hindi lang nag-iisang Don Body ang nakikreate ng ating community ng Easy, kundi napakarami pa at napakarami mag-share dyan sa araw na yan. Yes, isang Don Body noon at Don Body ngayon. Yan. Ako may huling tanong ako, Sir Don. Kung i-describe mo yung journey mo in one word. Ano yun? Epic. Wow. Epic. Kasi para sa akin, pinatato ko siya eh. Oh, really? Ayun. Camera. Camera, oh. Ayun, oh. I'm living the best life. And hindi to mangyayari sa akin kung hindi dahil sa company na to. Kaya kung gusto mong magkaroon ng best na buhay mo, sumabay ka na sa Easy. Kasi I'm sure makukuha mo dito lahat ng mga pinapangarap mo kahit sa pangarap, kahit sa panaginip mo lang na kaya mong naiisip, pwedeng mangyari dito. Yes! Grabe. Kaya napaka-importante na mag-tune in ka sa Easy Podcast because yung mga ganyang storya, makikita mo at maririnig mo live sa session na to. Di ba, Sir Elmo? Akala ko maghubad na si Don. Maraming salamat buong Easy Community. Saan makayong lupalop ng mundo ngayon. Mag-ingat-ingat po kayo. Ingatan ang buhay, protektahan ang buhay para tuloy-tuloy ang paghanap buhay sa Easy. Kasi gusto namin sa Easy, ikaw ay happy. Good morning! Yes! Thank you so much, mga ka-Easy. Thank you, Sir Elmo. Thank you, Sir Perry, Sir Jason. And thank you to our Board of Directors, Dr. Connie Cabantog. Thank you, Doc. Sir John Aspirin, Doc Ed Cabantog, and of course, our Vice Presidents at lahat ng kasama natin sa Empowered Consumerism. Bye-bye! Bye!